Mga kababayan, alamin na natin ang update sa lagay ng panahon, lalo na't ilang lugar sa bansa ang posibleng makaranas na naman ng damang init na nasa danger level. Ang mga yan mula kay Pag-asa Weather Specialist Benson Estareja. Magandang hapon, Miss Angelique, kayo din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa may Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands, yan ay dahil sa easterlies. Majority ng ating bansa affected din po ng easterlies at magdadala po ito ng bahagyang maulap hanggang minsang maulap na kalangitan for most of Luzon, Visayas, and Mindanao at sasamahan din lamang ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms na nagtatagal ng 1 o 2 oras. Sa Batanes and Babuyan Islands, doon lamang nakaka-apekto ang amihan ng northeast monsoon at mananatili pa rin mahina sa mga susunod na araw. Magdadala ang amihan ng bahagyang mababang temperatura sa madaling araw at pulupulong may hinang pag-ulan. Para naman sa ating heat index o yung ating naramdaman na init nitong mga nagdaang araw dahil po sa easterlies, kahapon nakapagtala tayo ng 42 degrees na delikadong heat index sa may Coron, Palawan. At ina-expect po natin for the day, aabot din po ng 42 degrees Celsius ang heat index sa may Coron na nasa equivalent po sa danger level. So, ibig sabihin kapag nagkaroon ng continuous exposure sa ganong temperatura, posible po itong mag-cause ng heat cramp at heat exhaustion. At pag nagpatuloy ang pagbabad sa init, maring mauwi ito sa heat stroke. Sa Metro Manila at mga kalapit na lugar naman, ang heat index na maximum natin ay 37 degrees o yung posible maramdaman ng ating katawan. Nasa extreme caution naman ito, kaya pinapayuhan pa rin ang ating mga kababayan na uminom ng maraming tubig. And make sure na kung lalabas ang bahay, meron tayong protection sa araw, kagaya po ng payong at sombrero. Kagabi naman, dito sa Pilipinas, ay meron tayong nasaksihan na total lunar eclipse or tinatawag din natin na blood moon. So nagkaroon ng pamumula ng kulay ng ating buwan matapos nga pong takpan ng mundo, ng buong mundo ang haring araw. Kaya naman natatakpan at nawawala ng liwanag ang buwan. As a result, nagkakaroon po tayo ng bloody, deep red na kulay at ilang bahagi pa ng buwan ay actually madilim o kulay itim ang kulay. Narito naman po ang lagay ng ating mga data. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Muli po ako si Benson Estareja. Magandang hapon. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Benson Estareja.